morning. Pag-pray niyo ako. Nagduluksa ako ngayon. Wala akong ganang kumilos. Masakit mamatayan. Ano na yung namatay sa'yo, yun na lang yung nagmamahal sa'yo. Pinipilit at sinisikap kong hanapin yung peace of mind at hanapin yung dahilan kung bakit nangyayari sa akin to. Sabi ko nga, di ba? Pag meron tayong nagagawa na isang bagay na mabuti sa simbahan, masasaktan ka. After receiving many compliments regarding sa mga live ko, sabi ko nga, Lord, ba't ito naman yung regalo mo sa akin? Ano pa ba yung gusto mong gawin? Wala bang mas masakit pa dito? Binigay ko naman yung lahat. Ginagawa ko naman din yung lahat. Tinatanggap ko lahat ng panalait sa akin ng mga tao. Ultimo kalusugan ko, binibigay ko na nga sa Diyos eh. At eto naman yung ireregalo sa akin ng Diyos. Lahat naman binibigay ko para sa Kanya. Nagpapabash ako, ang dami kong death threats. Nagkakasakit ako, napupuyat ako kakaaral. Ibinibigay ko yung best ko para matuwa yung mga kapanalig kong Katoliko. Ito yung isusukli niya sa akin. Hindi ko maintindihan kung ano ba trip sa akin ng Diyos. Kung pinagtitripan niya ba ako. Gusto niya ba itong nangyayari sa akin? Hanggang ngayon, pinipilit ko nga hanapin ang dahilan kung ano yung trip ng Diyos sa akin. Hanggang ngayon, pinipilit kong maintindihan bakit ito nangyayari sa akin. Masakit. Sobrang sakit.
paglilingkod sa'yo, lahat kinukuha mo. Lahat nawawala. Hindi kita maintindihan, Lord. Hindi kita maintindihan. Ano bang gusto mong gawin ko sa'yo? Lahat kinuha mo na sa akin. Wala ka nang tinira. Lahat kinuha mo na. Sobrang sakit, pero kailangan kong magpatuloy. Wala akong magagawa kung ito yung gusto niyang mangyari. Lahat kinuha na niya sa akin. Simula nung naglingkod ako sa simbahan, lahat kinuha sa akin. Lahat nawala. Pero kailangan kong maging matapang, wala akong choice. Kahit dumaing ako ng dumaing, wala akong choice. Hindi ko po alam kung paano ko sisimulan yung araw ngayon. Hindi ko alam kung paano ako magdadasal. Hindi ko alam kung paano ako magdadasal. Nagtatampo ako sa'yo, Lord. Bakit ka ganyan? Ginagalingan ko naman yung debate ko. Napapuyat naman ako kakaaral. Hindi naman ako naging pabaya. Okay nga lang sa akin kahit nagugutom ako para sa'yo eh. Pero wag naman sa ganitong paraan. Ang sakit. Galit ka ba sa akin, Lord? Lahat na lang binigay mo. Lingkod ako sa'yo, inaway ako ng mga Katoliko. Pinilit ko mapalapit sa'yo, pinagtatabuyan mo ako. Binigay ko yung best ko para labanan ng mga sulpot, pero nababash pa din ako ng mga Katoliko. Lahat binibigay ko sa'yo, tinitiis ko, pero bakit ka naman ganyan? Gustong gusto ko na kitang sukuan, hindi ko lang magawa.
pagod na ako. Lahat ginagawa ko naman para sa simbahan. Wala ko magagawa. Wala tayong magagawa. Kundi tanggapin na lang lahat ng bagay. Tanggap na lang ng tanggap. Pag masakit, iiyak. Wala tayong magagawa. Wala akong ganang kumilos. Wala akong ganang kumain. Pero kailangan kong magpatuloy kahit masakit. Wala po talaga akong wala po akong ganang kumilos ngayon. Wala akong ganang makipag-usap. Kasi po napakasakit. Masakit yung mamatayan ka ng taong nagmamahal sa'yo at alam mong mahal na mahal ka. Masakit mamatayan yung taong tanggap ka. Yung taong nagpalaki sa'yo. Yung taong naging magulang mo. Yung taong ipinaglalaban ka kahit mali ka. Yung taong nag-aalala sa'yo kahit wala kang pagkailam sa kanya. Yung taong kahit kailan, kahit anong sama mo, hindi ka napagbuhatan ng kamay. Masakit. Sobrang sakit. Nakakamatay yung sakit.
At dahil sa sobrang sakit, wala akong magagawa. Kundi magtiis at magpatuloy. Kahit na sobrang sakit. Pagdasal nyo po yung nararamdaman ko ngayon. Masakit po siya in fairness. Sobrang sakit. Sabi ko nga, Lord, pumayag na nga ako eh. Kinuha mo na nga yung mga material things sa akin. Kinuha mo yung mga material things sa akin. Tapos, tanggap ko na rin. Mas lalo kitang minamahal. Mas lalo kong ibabash ng mga kapanalig kong Katoliko. Tinanggap ko naman yun. Wag naman sunod-sunod. Tao lang ako, hindi naman ako si Darna. Mukha lang akong malakas. Kaya nga, ang sarap kong ang sarap kong traidorin. Ang sarap kong i-bash. Dahil napakatapang ko. Kaya nga yung mga tao, tubang-tuba eh. Mga bashers ko, aliw na aliw. Aliw na aliw sila na paglaruan yung nararamdaman ko. Kasi palaban ako eh. Okay lang yun, Lord. Wala namang problema dun eh. Pero wag naman sunod-sunod. Bigyan mo naman ako ng kapahingahan. Grabe naman. Lahat na kinuha mo sa akin. Para ka naman kahit konti. Hindi naman ako robot. Ano bang, hanggang saan mo ba ako susubukan, nasukdulan? Lahat na lang ng ginagawa ko na gusto kong mag-excel, laging parang ayaw mo. Galit ka ba sa akin, Lord? Grabe ka naman sa akin. Ang hard. Hindi mo na ako binigyan ng ng pahingahan. Lahat na lang ng gawin ko parang may mali sa'yo. Masarap talaga akong saktan, Lord. Tapang ako eh. Masarap akong ibuli. Palaban ako. Ako yung tipong tao na masarap awayin. Masarap laitin kasi lumalaban. Pero Lord, wag natin sanang kalimutan, tao po ako. Hello, Lord, tao po ako. Huwag niyo naman po akong ganituhin. May feelings po ako, Lord. Meron ako nabasa, ang lumalaban sa INC para na ring kinakalaban ang Diyos. Hindi na wala namang kinalaman ng sulpot dito sa pagluluksa ko. Siguro naman kahit ang INC namamatayan. Normal na maghinagpis at magluksa ang isang tao. Kasi lahat ng tao ay mamamatay. Ang masakit lang, pag hindi ka handa sa pag-ilisan ng taong mahal mo. Pag di ka prepared, na wala na pala yung pinakamamahal mo. Yun ang masakit.
Pangalawa, ang nilalabanan sa INC, hindi naman yung pagiging INC nyo, kundi yung aral. Hindi pa pwedeng pabayaan kayo. Kung ang Muslim nga, di ba, pinaglalaban yung kanilang aral. Di ba? Hindi kayo pwedeng i-tolerate. Kasi unang-una, kung sumasama loob nyo sa akin mga INC, hindi kayo pwedeng i-tolerate. Bakit? Kasi ginagamit nyo yung ano namin eh. Biblia. Ginagamit nyo yung ano namin. Kalendaryo. Ginagamit nyo yung alin pa, yung pagiging Kristiyano. Kami nagpasimula ng Christianity. Dapat lang kaming mag-react. At masakit yun sa amin. Kung kayo ay nasa tamang aral, edi lumaban kayo ng live debate, public debate, sa mga magagaling na Katoliko. Patunayan yung tama kayo. Hindi yung ginagamit nyo na nga yung mga pinaghirapan ng Katoliko, panonoorin lang namin kayo. Hindi naman ganun po pwede yun. Kayo nga na walang karapatan para magtatag ng iglesia dahil sulpot kayo. Kayo pa matatapang. Eh, ano pa yung original na Kristiyano? Siyempre, mas may karapatan kami para magsalita. Eh, magsasama loob nyo. Kasi kung talaga naman kayo ang tunay na aral, eh, bakit sumasama loob ninyo? Totoo naman, di ba? Kaming nag-compile ng Bible, kami pa yung nilalait nyo. Imbis na magpasalamat kayo na meron kayong Bible na ginagamit, Katoliko pa yung mali, Katoliko pa yung masama. Pero hindi nyo na-accept kami nag-compile ng Bible. Hindi po ba? Tama po. Matuto tayong magkaroon ng konting hiya sa mga taong naging responsable sa pagkakabuo ng Bible. Huwag tayong alpa kapal mooks, di ba? Huwag tayong ganon, di ba? Pero in fairness, Lord, sakit ng ginawa mo sa akin today. Sakit ng ginawa mo, Lord. Sobrang masakit. Sana sunod naman neto, blessing naman. Aba, pagpahingahin mo naman ako, Lord, sa sama ng loob. Kotang-kota na. Sakit, ha? Ganda ng gift mo. Napakaganda ng regalo mo sa akin. Pinag-iiyak mo ako sa saya. Lord, sobra ka na, ha? Sakit na. Baka iniisip mo, immortal ako. Lord, ha? Enough na, Lord. Bigyan niyo naman ako kahit pa paano ng ano. Siguro, itong feeling na nararamdaman ko ngayon, sana ano muna, pause ka muna, Lord. Tao po ako, Lord, baka nakakalimutan mo.
Wag naman kayong masyadong hard sa akin. Masakit na, Lord. Grabe ka sa akin, Lord, ha. Hindi ko kinaya. Hindi ko kinaya pero pipilitin kong kayanin at pipilitin kong mabuhay. Nagluluto ako ng pakbet. Hindi ko balak magkanin today. Kahit wala akong ganang kumain, hindi dapat ako talaga kakain, kaya lang na-realize ko. Na-realize ko na kailangan ko pa rin magpatuloy kahit masakit. Yelo puta. Salamat po sa lahat ng mga nakiramay. Salamat po sa mga nakiramay at dinamayan ako sa pagluluksa ko. Maraming salamat po. Hindi niyo ako iniwan. Thank you. Mga nagmamahal po sa akin dyan, salamat. Magkakaroon pa naman ako ng debate next week. Nalay ko pa naman yun kay Lord kasi yung debate ko next week, sikat na SDA debate. Ito yung gift mo sa akin, Lord. Ilalaban pa naman kita, Lord, next week. Pinaghahandaan ko pa man din yung laban namin para sa'yo. Ito yung regalo mo sa akin. Salamat, Lord, sa regalo mo. Oh. Thank you sa nagpakiramdam na to.
Wala akong karapatan na husgahan ka, Lord. Wala akong karapatang questionin ka. Dahil alam kong namatay ka para sa akin. Pero sana maintindihan mo muna sa ngayon yung nararamdaman ko. Dahil masakit. Pero hindi kita questionin. Hindi ko alam ang dahilan mo bakit mo to ginagawa sa akin. Ano man yung dahilan, pipilitin kong maintindihan. But this time, Lord, hayaan mo muna akong maging malungkot, umiyak. Grabe ka. Nung nakaraan, binaon mo ako sa utang, Lord. Nawalan ako ng pagkakakitaan. Ngayon naman, may laban ako para ipagtanggol ka. Kinuhaan mo naman ako ng mahal sa buhay, yung pinaka-importante pa sa akin. Ang layo ko pa. Di mo na nga ako binigyan ng pagkakakitaan. Hindi mo pa ako binigyan kahit pamasahe man lang papunta doon. Makapunta man lang at makapagluksa. Grabe ka sa akin, Lord, ha? Pero okay pa din. Kinuha mo na yung FB ko, di ba? Lord, may FB ako. Pinabagsak mo din. Pero pinilit ko pa rin yung maintindihan. Alam mo kung bakit, Lord? Kasi Diyos ka. Ikaw ang mas may nakakaalam sa ikabubuti ng bawat tao. Wala kaming karapatang magreklamo sa'yo kasi alam mo, yung ikabubuti para sa amin. Pero Lord, sana naman huwag naman biglaan. Ang hard mo naman kasi. Huwag naman, Lord, biglaan. Sobra ka naman. So, mga kapanalig, kakain lang ako. Mamaya tayo ulit magchika-chika, no? Kasi kakain lang ako at siguro hindi muna ako magla-live ng mga ilang araw. Magluluksa muna ako, no? Maraming salamat po sa lahat ng kapanalig ko na nakiramay at naiintindihan yung pinagdadaanan ko. At ipinagdadasal ko po na huwag nyo sanang maramdaman tong nararamdaman ko. Sa mga taong masaya, sa pinagdadaanan ko, sana huwag nyo maranasan to. Hindi po siya biro. Yung sakit nakakamatay. Yung hinagpis ko, kaya niyang pumatay ng tao. Pilit lang nilalabanan ng isip ko at ipinaliliwanag sa akin kung ano yung dapat kong intindihin. Pero masakit siya, ha? Fairness. Hindi pa po ako natutulog. Wala akong ginawa kundi umiyak ng umiyak. So yun lang po. Maraming salamat mga kapanalig ko, no? At pag-pray nyo po ako. Kailangan ko po ng dasal nyo. Hindi ko po alam kung ano yung
iisipin ko at sasabihin ko. Basta ipagdasal nyo po ako. Yun lang po, maraming salamat. Thank you po at sa pagmamahal at pakikiramay nyo sa akin. Marami pong salamat.